Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 31. Huwag niyong gawing komplikado kung ano man ang mayroon dito sa dalawa. Hayaan niyong silang gumawa kung anong gusto nila. Dahil pareho naman silang single eh. Pero Mrs. Astrid Paulo, babae ang anak namin. Hindi magandang ginagawa nila. Pwes, Timothy, pakasalan mo ang dalaga nila. Utos ng ginang. Katahimikan ng namayani sa aming lahat. Wala sa usapan namin ni Timothy ang kasal. Hanggat nag-e-enjoy kami, ay pagpapatuloy namin. Iyon ang malinaw na napagkasunduan. Hindi kasal. Wala talaga sa usapan ng kasal. Magpapakasal po kami. Ako na ngayon ang exaggerated na napasinghap. Napatitig pa ako kay Timothy at tinangkang bawiin ang kamay na hawak nito. Ngunit hindi nito yon pinakawalan. Pakakasalan mo siya? Naging mahinahon ang tinig ni Lola Astrid. Naniniguro rin ang tanong nito sa kanya. Pakakasalan ko po siya, Lola. Tim, kuha ko sa atensyon nito. Baka padalos-dalos lang ito. Na-realize ko po na mas masaya ako kung si Claudette ang kasama ko sa buhay. Ilang taon na hindi ko na napansin na isinaalang-alang ko ang happiness ko para mapasaya ang iba. Pero kay Claudette, sa piling ni Claudette, pareho kaming napapasaya. Anong sabi mo? Tanong ni Meredith rito. Masakit marinig yon. Lalo tiyak kong buong akala ni Meredith ay masaya sila nung nagmamahalan pa sila. Pakakasalan ko si Claudette. Hindi man lang pinansin ni Timothy ang tanong ng kapatid ko. Ikaw, Claudette, sigaw ng matanda. Wari akong ginugulat na effective naman dahil bumibilis ang pintig ng puso ko sa bawat sigaw nito. Pakakasalan po, tarantang sagot ko. Masyadong nagulat sa sigaw nito, kaya naman iyon ang naging tugon ko. Damn it! Ano na ba ang nangyayari? Bakit nasa ganitong posisyon na kami ng lalaki? Tumayo si Meredith at patakbong lumabas. Akmang tatayo rin ako upang habulin ito, pero hindi binitiwan ni Tim ang kamay ko. Pag-usapan na po natin ang kasal. Tutal, narito naman na po kayong lahat. Tula lang napatitig ako rito. Babe, bumalik ka sa pag-upo para mapag-usapan natin ang kasal natin. Wala sa sariling napasunod ako rito. Saka napatingin kay Tessa na baka sa mukha ang pandidiri. Ayaw niya talaga sa akin. Hindi ako tututol sa kasal. Si Papa yon na bahagyang ngumiti sa akin. Kung mas ikabubuti ng anak ko ang kasal, hindi ako tututol. Si Mama na ang tumingin sa akin at napangisi. Hindi rin ako tututol. Baka kaya hindi ito tutol ay dahil pangarap nitong maging konektado sa mga Paulo at matutupad pa rin. After all, anak pa rin naman ako nito. Koneksyon pa rin ang maibibigay ng kasal na plano na pag-uusapan ngayon. Hindi pumayag si Papa na maiwan ako sa bahay ni Timothy. Kaya ang ending, lahat kami ay bumiyahe pauwi ng metro. Tapos na ang usapan tungkol sa kasal. Ako at si Timothy ang magpapakasal. Hindi ito ang tumakbo sa isip ko. Nakakahantungan ng lahat. Pero nakapag-usap na ang parehong pamilya. Gustong madaliin ng aking ina ang proseso ng kasal upang maikasal kami. Hindi talaga siya concerned sa akin. Mas concerned siya sa makukuhang koneksyon once na makasal sa isang Paulo ang isa sa anak niya. Sa apartment ko po niyo ako ihatid. Paalala ko kay Papa na siyang nagmamaneho. No! Sa bahay ka uuwi ngayong gabi, tugon nito.
Hindi na po kailangan. Kung ayaw niyo pong ihinto, magtataksi na lamang po ako. Pwede ba, Claudette? Kahit ngayon lang, huwag matigas ang ulo mo. Hindi ko alam kung bakit kailangang i-involve mo ang sarili mo sa lalaking yun. Kahit na alam mong ex siya ng kapatid mo. Singit ni Mama na nakuha pa talagang lumingon sa pwesto ko sa backseat. May sariling sasakyan si Meredith, pero dito siya sasakay. At ito ang nautusang sumakay. Tahimik lang siya sa tabi ko. Ma, pwede ba? Huwag niyo nang pagalitan si Claudette. Saka lang nagsalita ang kakambal ko. Nakuha pa nitong gagapin ang kamay ko sa kamarahang pinisil. Nang tignan ko ito ay bahagya itong umiti sa akin. Shh, masyado ka kasing mabait, Meredith eh. Kaya ka naaagawan. Hindi ko inagaw si Timothy. Matalim ang naging tingin ko sa aking ina. Ma, hindi niya inagaw. Wala na kami ni Tim nung pumasok si Claudette sa buhay ng ex ko. Kailan kayo naghiwalay? 2 days ago? 4 days? 1 week? Tapos sila na kaagad ni Timothy. Gusto ko sanang sabihin na hindi kami. Pero tiyak na mas iniisip ng nanay ko na malandi nga talaga ako at kalad-karin. It doesn't matter, Ma. Ang mahalaga, pakakasalan siya ni Timothy. Hindi tumalikod yung tao sa responsibilidad niya sa kapatid ko. Paano kung napipilitan lang? Paano kung ikaw pa rin ang mahal niya? Tiyak ko, hirap na hirap yung tao na i-let go yung memories na mayroon kayong dalawa. Kaya ginamit niya yung kakambal mo. Napasandal na lamang ako sa upuan. Ang mga mata ay isinentro na lamang sa bintana. Panay ang buntong hininga. Kukuha na lamang ako ng tiyempo para kausapin si Tim. For sure na pilitan lang ito na sumang-ayon kanina sa kasal na yon. Pero kung napipilitan nga lang talaga ito, pwede kong isuggest sa kanya na aalis na lang ako. Babalik si San Agusta para hindi na maging komplikado ang lahat. Nakarating ako sa bahay nila. Oo, bahay nila. Dahil hindi naman ako nakatira rito. Maganda na talaga ang bahay nila. May ilang sasakyan sa garahe. May mga kasambahay at guards. May mga chandelier pa nga eh. Halatang hindi nakakaranas na magutom o maghirap. Ang ganda na ng buhay nila. Pero hirap na hirap silang tulungan sina Lola. Ang perang ipinapadala nila noon ay para sa akin lang, pero hindi ko naman yon ginalaw. Hawak ni Lola ang ATM ko. Minsan ay bumabawa sila, pero tiyak kong malaki pa rin ang laman noon. Nung umangat sila Mama, nakalimutan na nila ang San Agusta. Hindi na nila gusto na bumalik pa sa lugar kung saan ang tingin nila ay lugar ng kahirapan. Gabi na. Bukas na tayo mag-usap. Manang, ihatid mo si Claudette sa guest room. See, wala rin talaga na nakalaang silid sa akin. Pero, kaysa sa mag-inarte pa, sumama na lamang ako kay Manang. Ikaw pala yung kakambal ni Ma'am Meredith. Akala ko ba hindi ka pwede rito? Bakit nandito ka? Takang tinitignan ko ang babae. What do you mean po? Curious na tanong ko rito. Hindi ba't naiwan ka sa San Agusta? Kasi pinaniwalaan ng mama mo na ang pangalawang anak sa kambal ay malas. What the fuck? Anong pinagsasabi mo? Hindi makapaniwalang ani ko sa babae. Ay, mali ba? Yun kasi ang pagkakaalam namin dito eh. Kaya hindi ka daw rito nakatira dahil malas ang tingin ni Ma'am Adama sa'yo. Nakangiwing ani nito. Parang nagsisisi pa sa pagiging madaldal. Iyan ba ang alam ng lahat? Malas ang tingin ni Mama sa pangalawang anak niya? Oo, yun alam namin. Yun kasi ang naririnig namin eh. Naiwan ka sa San Agusta dahil ayon sa manghuhula ng kaibigan ng mama mo, ikaw raw magdadala ng kamalasan sa kanila.
Kaya iniwan nila ako? Tumangu-tangu pa ako dahil sa nalaman ko. Buti na lang nandito ka na. Ibig sabihin lang nun, hindi na naniniwala ang mama mo sa hula na hindi naman totoo. Pilit ang naging ngiti ko. Nang maiwan na ako sa silid, pabagsak akong naupo sa kama. Naisipan ko ring tawagan si Lola. Kung hindi pa nasasabi ni mama ang sitwasyon namin ngayon, ako na lang ang magsasabi sa kanya. Gabi na, hindi ko tiyak kung gising pa ang mga tao sa bahay. Pero umaasa akong may isang sasagot man lamang. Hindi naman ako nahirapan dahil sinagot ng isa. Sa pinsan ko ang tawag. Nang tanungin ko kung nasaan si Lola, ay agad itong nagtungo sa kwarto ni Lola at ginising ang matanda. Apo ko, napatawag ka. May problema ba, iha? Halatang naalimpungatan lang ito. May gusto po kasi akong sabihin sa inyo. Panimula ko sa usapan. Ano yun, apo? Sabihin mo't makikinig ang Lola. Ang hinahundi ng tinig nito. Hindi ko pa man nasasabi ang gusto kong sabihin ay waring nauunawaan na nito. Alam kong posible na tumawag si mama dyan para magsumbong. Pero mas deserve niyong marinig mula sa akin ang bagay na to, Lola. Ano ba yun, iha? Nagkaroon po ako ng karelasyon dito. Yun lang? Bakit ang dating ay parang ang bigat-bigat ng dalahin mo? Anong masama kung magkaroon ka ng kasintahan dyan? Nasa tamang edad ka naman na. Nagkaroon po ako ng ugnayan sa dating nobyo ni Meredith. Ha? Kay Timothy? Siya lang naman ang unang nobyo ng kapatid mo. Siya nga po. Dating nobyo? Ibig sabihin, hiwalay na sila. Opo, hiwalay na po sila. Tapos nagkaroon po kami ng ugnayang dalawa. Bakit parang pasan mo na ang kasalanan ng mundo? Hindi mo naman dapat siguro iniisip na inagaw mo sa kapatid mo, hindi ba? Ikaw ba ang dahilan ng kanilang hiwalayan? Hindi po. Mabilis na sagot ko sa lola ko. Nag-cheat ba si Timothy? Sunod nitong tanong. Hindi rin po. Mahinahong muli na sagot ko rito. Hiwalay na sila bago po naging kami. Opo, walang problema sa akin yan. Basta wala kang tinatapakang tao. Basta rin masaya ka at hindi ka nahihirapan sa sitwasyon mo. Tama lang na tumawag ka sa akin para magpaliwanag. Kapag tumawag ang nanay mo at maling impormasyon ang sinabi niya, pupunta talaga ako sa metro para batukan siya. Lola, reklamo ko rito. Umiiyak ka pa rin ba? Huwag na, tahan na. Alo nito sa akin. Matanda ka na. Alam mo na tiyak ang ginagawa mo. Pero kung seryoso sa iyo si Timothy, ipakilala mo siya sa akin, apo. Opo, gabi na. Magpahinga na. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano pa. At makakapekto sa'yo. Balitaan mo ko kung kailangan mo pa ng backup dyan. I love you, Lola. Kayong lahat dyan sa San Agusta. Mahal ka namin, apo. Pagkatapos ko magpaalam, ay ibinaba ko na ang tawag. Pero agad namang sumunod na pumasok ang tawag ni Timothy. Nandito ako sa labas ng bahay nila Meredith. Tiyak kong hindi ako papapasukin. Sama ka sa akin. Makulit din ang isang ito. Pero kaya ko namang sakyan ang kakulitan nito. Maingat akong lumabas. Wala namang tao sa hallway kahit sa sala. Kaya nakalabas ako ng walang kahirap-hirap. Nakuha ko ring salisihan ang bantay. Si Timothy na ang naghihintay ay agad na binuksan ang passenger seat. Agad din kaming umalis without asking him kung saan ang punta namin. Timothy, for sure uusok na naman ang ilong ng mga nanay natin sa pag-alis natin. I don't care. Masaya tayo, di ba? Ginagap nito ang kamay ko. Ano nga palang plano mo? Paano natin sasabihin sa kanila na hindi naman tayo magpapakasal? Binilisan nito ang pagpapatakbo ng sasakyan, pero sumulya pa sa akin at ngumisi.
Tuloy ang kasal, Claudette. Ano? Hoy! Kanina, alam kong pareho tayong kabado pero pwede natin. Ngayon lang ako sobrang naghangad ng isang bagay na bala kong tuparin ngayon na. Dahil kung hindi ko itutuloy ay baka pagsisihan ko. Naging pamilyar na ang daang tinatahak nito. Sa apartment ko ang tungo namin. Kunin mo ang mga halagang dokumento na mayroon ka sa bahay mo. Bakit? Basta. Para akong sunod-sunuran. Kahit hindi alam ang binabalak nito, ay napakilos ako at sinunod ang utos nito. Nagdala pa ako ng ilang piraso ng pamalit dahil na rin sa utos nito. Umalis kami. Nagtungo ulit kami sa lugar na pinuntahan namin kanina. For this time, kinausap na nito ang mga tauhan na huwag ipapaalam na bumalik kami. Nagpahinga rin kami kaagad pagkatapos kumain. Dahil ngayon dito ay magiging abala kami. Kinabukasan, ginulat ako ng lalaki sa ibinalita niya sa akin. Maganda ka. Aasikasuhin natin ang kasal natin. Magpapakasal tayo nang hindi nila alam. Upang wala ring tumutol. Timothy, nasisiraan ka na ba ng bait? Nauntog ka ba? Hindi tayo magpapakasal. Kontra ko agad. Magpapakasal tayo. Saka ito lumuhod sa harap ko. Will you marry me? Bumagsak ang tingin ko sa singsing na hawak nito. Ilang ulit ko na itong nakitang lumuhod sa harap ng kapatid ko para alukin ito ng kasal. Pero hindi ko akalain na mararanasan ko rin yun dito. Timothy Paulo, pwede nating i-work out to. Confident din ako na napunlaan ko na ito. Hinaplos pa nito ang tiyan ko. Pakakasalan mo ko, Claudette. Titiyakin ko sa'yo na magiging mabuting asawa ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat upang hindi ka makaramdam na mag-isa ka lamang. I'll do my best to prove to you na hindi ka rebound. Magiging pamilya mo ko. Poprotektahan kita. Naluluhan ako. Ang sarap pakinggan na mga pangako nito. Pero paano namin iwa-work out ang marriage na walang pagmamahal na pwedeng pundasyon naming dalawa? Alam kong kita nito ang pag-aalinlangan. Ginagap nito ang palad ko na nanatili pa rin nakaluhod sa harap ko. Alisin mo sa isipan mo na ginagamit kita. Pagkatiwalaan mo ko. Dahil ang mga desisyon na ginagawa ko ay pinag-iisipan kong mabuti. Kapag pinagkatiwalaan kita, tinanggap ang alok mo. Paano na ang kapatid ko? Tapos na kami. Akala ko ba maghihintay ka? Nung sinabi ng kapatid mo na wala na siyang pagmamahal sa akin, alam kong totoo. Totoo yun. Dahil bago pa man kami humantong sa ganon, may mga sign na ako na nakikita. Tinapos niya ang ugnayan namin. Kung pipilitin man at papipiliin sa inyong dalawa, ikaw ang pipiliin ko. Timothy, naranasan ko nang hindi piliin ng mga magulang ko. Naiwan ako sa ere noon. Kung pakakasalan kita at tumantong sa point na kailangan mong mamili, sa pagitan ko at sa kakambal ko, maipapangako mo bang ako ang pipiliin mo? Ako lang? Ang selfish ng gusto kong mangyari. Pero naisip ko rin kasi, paano kung mabuntis ako? Tapos makasal kami ni Timothy, pero ma-realize nito na mahal pa rin ito si Meredith. Tiyak kong hindi ko siya pakakawalan kapag umabot sa point na ganon. Of course, pangako yun sa'yo. Nang tumango ako, hindi na napigil ni Timothy ang mapatayo at mapalundag. Pinasuot niya sa akin ang singsing at mahigpit niya akong niyakap. Thank you. Thank you so much. Ipinapangako kong hindi mo pagsisisihan na pinili mo ko, na pinapasok mo ko sa buhay mo. Ito ba ang singsing na ibinigay mo kay Meredith? Tanong ko rito. Napasimangot naman ito. Of course not. Heirloom ng pamilya namin yan. Iyan ang engagement ring ng mami, ni Lola Astrid.
What? Gulat na akmang aalisin ko yon. No! Please! Don't remove it. Bagay na bagay sa'yo. Tamang-tama rin ang sukat. Iniabot sa akin ni Lola Astrid yan kanina. Isuot ko raw sa babaeng tiya ko. At nanaisin kong makasama sa habang buhay. Hindi si Meredith ang pumasok sa isipan ko. Kundi ikaw. Ikaw lang, Claudette. Dahil ikaw na talaga ang naisip ko. Sige, pakakasalan kita. Pero ipangako mo sa akin, kung hindi man mag-work, huwag kang mag-cheat. Maging honest ka. Tapatin mo ko kahit masaktan ako. Mas kaya kong tanggapin yon. Tumango naman ito at hinalikan ang noo ko. Ipinapangako ko sa'yo ang loyalty ko. Yumakap na rin ako rito. Wala mang I love you. Dama ko namang mas secure ako. Siguro matututunan din namin yon. Sana matutunan namin. Sinimulan namin ang pag-aasikaso ng kasal, pero walang kamalay-malay ang mga magulang namin. Ang kasal na inaasikaso namin ay para lang sa civil wedding. Hindi ko alam kung papaano napabilis ang proseso ng mga kailangan naming papers. 2 linggo ang lumipas. Na trabaho, bahay, asikaso ng kasal ang naging ruta namin. Iniiwasan ko ang parent ko, pati na rin si Meredith. Si Timothy ay halo sa apartment ko na tumira. Gabi-gabing nagsasalo sa mainit na sandali. Naging masaya ako sa piling nito. Kahit ng araw ng kasal namin. Punong-puno ako ng energy na kumilos para maghanda. Dumating ang kaibigan nito na si Colt. Sa unang pagkakataon ay nakilala ko ang lalaki. Hindi lang basta kaibigan nito ang lalaki. Dahil pinsan nito yon. Ngunit hindi alam ng marami ang tungkol doon. Isang sekreto ng pamilya na napagkasunduan na ilihim na lamang. May isa pang lalaki, ang kasama ni Colt. Ayon kay Timothy, kaibigan din daw nila yon. May 2 akong katrabaho na napapayag kong maging witness din. Mga katrabaho kong hindi nag-aalinlangang sumang-ayon sa request ko. Masaya pa nga raw sila na maging witness ng pag-iisang dibdib namin ng lalaki. Madali at mabilis lang ang seremonya. Pareho kaming malawak ang ngiti ni Timothy nang mag-aydo kami sa isa't isa. Walang naging problema. Inianunsyo na tapos ang seremonya ng kasal. Na lahat ng witness ay agad na nagpalakpakan. Nagkaroon pa ng picture taking ang lahat. Sa buong durasyon ay mahigpit na hawak ng lalaki ang kamay ko. Hindi nito yon binibitawan. Tulad ng pakiusap ko kanina bago kami umalis ng apartment. At dito na po nagtatapos ang chapter 31 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.